Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga, i-share ko sa inyo yung top 10 na loan application na talagang maaasahan, SEC compliant at hindi nga lalagpas sa 15% ang interest monthly. So dito wala kang matatanggap na harassment, na pananakot, na posting online at pag-contact sa mga contact references nga. Kaya kung naghahanap ka ngayon ng mauutangan at bago ka pa lang dito sa mundo ng utangan online, ay ito yung mga talaga makakatulong sa'yo at hindi ka hindi matatorture yung isipan mo. Kahit na ma-overdue ka. Kaya ayan, umpisahan na natin. At share ko nga pala yung t-shirt na to na nabili ko sa may Shopee. So, yung tatak na to is, ayan, ang ganda ng print, balance. Pwede sa pambabae at pwede din sa may panlalaki. So, cotton yung t-shirt na to and super mura lang. So, lalagay ko yung link dyan sa may gilid. At unahin na nga natin ang G-Loan. So, ito ay makikita sa may borrow section ng GCash application. At ito yung isa talaga sa maire-recommend ko. Dahil pag ngayon ka nangailangan, ay ngayon nga din ipapadala sa GCash wallet mo yung ilo-loan mo sa kanila. And dito pwede ka makapag-loan ng 1,000 up to 125,000 pesos. At ang interest per month is 1.59% to 6.99%. So, ito talagang gamit na gamit ko. And meron pa nga ako hindi nababayaran dito na loan sa kanila. So, may existing loan din ako dyan. Na-experience ko na ding ma-overdue dyan and wala ngang pangungulit. So, dyan nag-auto-deduct din. Kaya if ever na makalimutan nyo na may utang kayo dyan, basta may laman yung wallet nyo, is kakaltasin na nga nila. Meron ding one-time processing fee na 3%. And kailangan dito is a verified GCash user ka nga. So, next ay ang Tala. And ayan, gaya na lagi ko sa inyo sinasabi, 25,000 pesos, na-reach ko na nga yung limit na to. At ito yung pinaka-una ko na nautangan online. Ayan, kaya napunta ako dito sa may mundo ng vlogging na about sa may Ola dahil dito sa may paglo-loan ko sa Tala. Ilang years na ako dyan and up to now napaka-generous dahil nagbibigay nga sila ng referral bonus dahil lahat nga ng may mga Tala application is meron kayong sari-sariling link kung saan si Tala ay magbibigay nga sa'yo ng bonus. So, dati 200 pesos. Pero ngayon is parang bumaba na siya. Pero meron pa din. Pagka may lumapit sa'yo, nakakilala mo, is pwede mong i-share yung link mo na yun sa kanya. And kapag nakapag-loan siya doon, gamit ang link mo is may makukuha ka na 200 pesos at ibabawas yon ni Tala sa may pinaka-existing loan mo sa kanila. Kaya bababa or liliit yung babayaran mo once na ikaw ay, ayan, magbabayad na sa kanila. Pero pagka first time user ka, pwede ka nila pautangin ng 1,000 up to 15,000 pesos. Pagka repeated borrower ka na, pwede ka na up to 25,000. And yung interest per month nito is 11 to 15%. Pwede mo tong bayaran ng 30 days up to 61 days. At pagka mas maaga mo binayaran yung loan mo, is mas mababa nga yung babayaran mo. Ayan, sobrang bilis mag-disburse ng pera na to. Kaya kung ako sa inyo, ayan, yan yung mga iingatan ko na loan apps. So, kung na-try nyo na din yung Tala, is comment down below kung ano experience sa kanila. So, next na nga natin ay ang Bilis. Na pwede kang makapag-loan ng up to 40,000 pesos at installments. Ayan, hati-hati talaga siya. 2 months up to 24 months. And may interest rate nga na 3.49%. Pero dito meron kang 2 days na grace period after ng due date mo. So, after 2 days pa nun, is magkakaroon na nga ng 50 pesos na penalty. Ayan, per day. Kaya kung ako sa inyo, is ingatan nyo din tong si Bilis. So, next na nga natin ay si Cashalo or Cashalo. So, dito, ilang beses ako ditong nag-apply. So, years bago ako accept, pero hindi nga ako tumigil dahil maraming nagsasabi dito na maganda. And yes, maganda nga talaga. Kaya, ayun, masaya ako dahil naaprubahan na nila ako at ang bilis lang din ng disbursement. And wala nga din ditong bawas. So, ayun, tuwang-tuwa ako dito dahil super maaasahan din itong si Cashalo. Pero pagka malapit na yung due date mo, mga 2 days before ay mayroon na sa'yo magre-remind. So, ayun, reminder lang naman. So, dito nga is pwede na ako makapag-loan ng up to 13,000 pesos. Pero pwede sila makapag-loan ng up to 25,000 pesos. And with 5.99% nga na interest monthly. Ayan, for shopping and installment. And ang maximum monthly effective interest rate is 15%. Kaya okay na okay ako dito at talagang walang mababawas. So, kung na-try nyo na din yan, kung ano experience nyo is comment down below.
So next na nga natin ay ang S-Pay Later. At ang S-Loan, na talagang gamit na gamit ko din, yung dalawa na to. Sa S-Loan, ito yung mawi-withdraw mo talaga siya as in cash. Pero sa S-Pay Later naman, magagamit mo lang yung credit limit mo dyan na pangbili nga ng kung anong gusto mong product dyan sa may Shopee. So kung may gusto kang gamit sa bahay, pwede mong gamitin yung credit limit mo na yan. Kung gusto mong may bilhin na gamit sa school ng mga anak mo, pwede mong magamit yung credit limit mo dyan. And installment nga din. Ayan, sa may S-Pay Later, ayan ang interest is 1 to 5% monthly. And may processing fee nga na 2%. And dito, maghahanap nga din pala ng ID. Kaya dapat meron kayong ihanda na ID once na kayo ay mag-activate ng inyong S-Pay Later and S-Loan. So, yung mga ID, ayan, UMID, passport, driver's license. And ang limit nga dito sa S-Pay Later is pwede umabot ng up to 90,000 pesos. So, ako ay 60,000 pesos pa lang. And sa S-Loan naman, up to 100,000 pesos ang maximum. And ang interest naman sa may S-Loan is 1.3% to 5%. And pagka nag-activate ka niya ng S-Pay Later is, yung sa akin kasi is inabot ng almost 1 week. Pero after nun is, ayan, pagka nag-apply ka na dyan, pagka na-aprobahan ka na, magagamit mo na ngayon the same day na. So pagka nag-try ka ng S-Loan, pagka nag-withdraw ka dyan, kung magkano man yung kailangan mo is mapupunta mo na yan sa may Shopee Pay. Kaya kailangan mo din i-activate yung Shopee Pay mo. And pag nasa Shopee Pay na, pwede mo na siyang i-transfer sa my GCash account mo. So, ganon. And ang next na nga natin ay ang Maya Easy Credit na meron din akong loan na hanggang ngayon. So, yan, ginagamit ko din yan dahil gusto ko nga makita kung magkano or gaano katagal ba tumaas yung credit limit. So, dito is matagal siyang magtaas pero ang laki ng itataas once na taas sila. Dati is nasa 7,000 lang pero ngayon is 14,500 na yung credit limit ko dito. So, ito is one-time payment nga lang, isang buwan lang. So, dito naman sa may Maya is, meron silang service fee na as low as 3.99%. And may daily late penalty nga na 0.15%. Pero dito sa may account ko nga, sa may Maya Easy Credit is 5.99% ang aking service fee. And ang next na natin ay ang Last Pay Later. Dito naman sa may Last Pay ay ang tagal bago tumaas yung credit limit dahil up to now is 7,500 pa lang yung credit limit ko dito. So, dito sa may Last Pay Later, buy now, pay later siya, nakagaya ng S-Pay Later. So, kung may gusto ka naman bilhin sa Lazada application at may credit limit ka dito sa may Last Pay mo, pwede mo yung gamitin na pambili. So, pwede ka nga dyan magkaroon ng limit na up to 50,000 pesos. And may monthly interest rate nga na 1 to 5%. And dito pagka naman i-activate mo na yung Last Pay Later mo, ayan, kailangan mo din mag-present ng ID dyan. The same nga din sa S-Pay Later. So, ayan, okay na okay din ako dito sa may Last Pay Later dahil, ayan, kung may madalian ka na pangangailangan na gamit, pwede mong magamit yung credit limit mo dyan. Dito is na overdue na din ako and na-experience ko na nga din na ma-frozen yung account. So, yung ginawa ko lang nga is binayaran ko lang yung lahat ng due ko saka sa may Lazada Fast Cash. Kasi nadedetect nila kung meron ka pang overdue sa may ibang loan nga, ayan, bayaran mo muna lahat. So, mag-antay ka lang dyan ng, ayan, hanggang 1 month. Dahil ako is naging okay nga din yung account ko na wala na yung pagkaka-frozen. Kaya pagka may tumawag sa'yo na agent is, I suggest na sagutin mo agad para malaman nga nila na hindi mo tinatakbuhan yung utang mo sa kanila. At ang next na nga ay ang Salmon Credit. So, dito naman sa may Salmon Credit is meron buy now and pay later and pwede rin siyang revolving credit line. So, gagawin ko din to ng separate video. So, pagka naman nag-buy now, pay later ka dito, so pwede mong pambili sa mga partner stores nila ng up to 30,000 pesos. And pwede mong bayaran ng up to 12 months. And pagka ginamit mo naman yung revolving credit, ayan, pwede ka ma-offera ng up to 100,000 pesos. And sa may ID naman is kailangan government ID. Pero ang interest rate nga dito is nagva-vary sa may profile and credit history mo. So, kung hindi nyo pa natatry yung Salmon Credit na to, is pwede nyo ding itry. Pero kung nakapag-try na din kayo, is comment down below kung ano yung experience nyo. And last na nga natin ay ang C-Bank Credit, which is maganda nga din, lalo na pagka gusto mong mag-save nga din. Ayan, gusto mong magkalaman yung wallet mo dyan. So, magkakaroon yan ng tubo every day. And nagtry nga ako magpasok dyan ng 50K.
So, merong tubo dyan na pumapasok na 3 pesos. Ayan, 3.90 plus, parang ganon. Everyday. Kaya natutuwa ako na may pumapasok everyday. Dahil, ayun, ang ganda niya ang pag-save ng money. So, may interest rate nga din to na 2.95% monthly. And pwede ka makapag-loan ng up to 100,000 pesos. So, ayan, no processing fee. Pagka magta-transfer ka din dito ng pera is wala dyang, ayan, bayad. Kaya nakakatuwa talaga tong C-Bank na to. And dito, kailangan mo nga din ng isang valid na ID. And gagawin ko nga din ng separate video itong C-Bank na to para makita nyo din. So, ayan lang. Kung meron pa ako hindi dito nabanggit na legit na loan application na maaasahan, walang harassment, is comment down below dahil itong 10 na to is talagang super legit. And hindi pa sasakitin yung ulo nyo. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!